tama ang ugaling ito para sa second highest official of the land, mas lalong hindi po ito karapat-dapat para sa isang tao nag-aambisyon na maging highest official of the land. Nako po, nakakahiya ho ito. Iskandal ni Sara Sayad Lustay Duterte. Pinagkagulan ho, kumalat na, napakarami na ho nakapanood. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andish Vlog. Ang matindi, mga kaibigan, ay itinatanggi ho nitong lalaki. Huwag daw siyang isama sa iskandal na yan. Ay magkaganon naman sila, huling-huli. Ay talaga magkaganon sila. Eh bakit tatanggi pa ito? Na wag daw isama diyan sa usapin na yan na iskandal ni Sara Sayad Lustay. I-like muna natin ang video na ito kung nagustuhan niyo po. Please subscribe my YouTube channel. Sa tagal-tagal na ho pala nito magkaganon. Tapos itatanggi pa ang nilalaman ng iskandal. Nako, matindi ho, mga kaibigan. Sino itong lalaki na ito? At ayaw pang mabanggit. Kilala naman. Huwag daw siyang isama. At syempre, ay hindi naman po lingid sa inyong kalaman na pag may mga iskandal pong ganyan, kahit matagal na hong ginawa, ay lumalabas siya ay pagdating ng tamang panahon. Kaya itong kay Sara Sayad Lustay na panibagong iskandal na kinasasangkutan na kasama niyang lalaki ay matagal na po itong nangyari. Subalit kalalabas lang ho, ilang oras lang ang nakakaraan, pinagkaguluhan ho, kumalat at nagkaroon ho ng kaunting pagtatalo, mga kaibigan. Bakit pinagtalunan ho? Kasi lumalabas na hindi raw totoo. Ay para lang mapatunayan ay gustong tingnan ba't nagkaroon po ng pagkakataon na mayroong nang harang, mayroong pumabor. O para sa lubos nyo pong pangunawa, wag po kayong alis. Shoutout po sa lahat. Mas mabuti pa ay bahagi ko po sa inyo ito, itong ano ang nangyari sa iskandal na ito, kung bakit sila ay magkaganon, itatanggi pa. Ay huling-huli po naman at kilalang-kilala ang lalaki na ito, mga kaibigan. Ito po, ibabahagi ko po sa inyo. Impeachable offense which violates the Constitution. This is an impeachable offense under the Constitution. Kung di tama ang ugaling ito para sa second highest official of the land, mas lalong hindi po ito karapat-dapat para sa isang tao nag-aambisyon na maging highest official of the land. Samantala, mga kaibigan, mga kaibigan, huwag po kayong alis sa bandang gitna. Ito po ang tunay na iskandal na kinasasangkutan ho ni Sara Sayad Lustay. At ipapakilala ko po sa inyo itong lalaki na ito na tumatanggi ho na wag daw pangalanan, wag isama dito po sa usapin na ito. Mas lalong hindi po ito karapat-dapat para sa isang tao nag-aambisyon na maging highest official of the land. Bastos ano? Samantala, lumutang ulit sa pagdinigang mahiwagang green box ng Bureau of Internal Revenue. Laman yan ang income tax returns ni VP Sara at ng mister niya si Attorney Mans Cardo. Hirit ng ilang kongresista, i-unbox na yan. Hindi mo natin pwedeng ipadala lang sa Senado na hindi natin alam. Pakita na po sa puntong ito natin. Kasi tayo yung magiging prosecutors later. Hindi nabuksan yan, parang tayo ang gumawa ng betrayal of public trust. We should let the Filipinos see what's inside that box. Pero tutol sa unboxing si Akbayan Party List Representative Sheljo. Iyan po mga kaibigan, importanteng mahalaga. Iyang tinutukoy na box po na yan. Dahil ang laman po niya na isang iskandal. Napakalaking iskandal na kinasasangkutan ho ni Sara Sayad Lustay at ang lalaki, ang tinutukoy pong lalaki diyan ay ang kanyang asawa. Sabi niya, wag daw banggitin ng pangalan tawagin na lang asawa. Wag daw isama siya sa iskandal na yan. Ito po. Ipaubaya na lang daw ito sa Senado na tatayong impeachment court. If we are talking about probable cause, para sa akin ay nandyan na
ang ebidensya. Sapat na yan. Si Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta na hindi miyembro ng Justice Committee, pabor din sa pagbubukas ng green box. Iginiit na dapat ay walang nalalabag na batas sa pagbubukas nito. May binitawan pa nga siyang linya mula sa isang pelikula. At sinabi rin po ni Boboy sa pelikula, I deserve an explanation. I deserve an acceptable reason. Siguraduhin niyo po na kung bubuksan niyo yan, meron po kayong acceptable reason na naayon sa batas. Pero hirit niya Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, hindi ata si Popoy ng one more chance ang may sabi niya. Hindi po siya kay Popoy, linawin ko lang po. Ito po ay di papapigay po. Marami na akong nadamay. Kaya nga isang malaking iskandal napapunta sa artista, napapunta kay Pupoy para lang mabuksan nitong box na ito na isang malaking iskandal lang nilalaman. Ito pa, patapusin po natin. Sa pelikulang Starting Over Again. And I hope that as we decide on this matter, this will not lead us to starting over again. Sa huli, 38 kongresista ang bumoto na wag nang buksan ang DIR box ng mag-asawang Duterte Carpio. Samantala, lumutang din sa pagdirigang pahayag ni Davao City Mayor Ayan mga kaibigan, maliwanag po. Hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news. Maliwanag po diyan ang tinutukoy na iskandal ay itong box na naglalaman ng mga income tax return na magpapatunay na mayroon pong hindi tugma sa salin ni Sara Sayad Lustay at in one word, yan po ang nilalaman din kung paano ninakaw ni Sara Sayad Lustay kasama ang kanyang lalaki, ay asawa niya, ayaw daw isama sa tawagin nating asawa niya, lalaki, huwag natin pangalanan, ayaw magpapangalan pwede ba naman yon? Ayaw mo magpapangalan, ayaw mong isama sa mga ganyang iskandal na kinasasangkutan ng iyong asawa, ay asawa ka, that is a conjugal property. Pag-aari mo ay pag-aari din ni Sara Sayad, pag-aari ni Sara Sayad ay pag-aari mo din dahil kayo ay banal na kasal na legal. That is a conjugal property. Ay kinakatuwiran nun itong lalaki ni Sara Sayad, nasawa niya, ay bakit daw isasama siya sa iskandal? Ay matagal na kayong ganon, alam ng taong bayan. Ay sabagay, hindi ginagamit ang apelido mo ni Sara Sayad Lustay. Ay saka po natin pag-usapan yun. Maliwanag po mga kaibigan, at basa muna tayo ng anumang public opinion. Ito ho, buhat dito sa mga nagtatanong. Sabi dito, bakit laging may iskandal si Sara Sayad na ayaw sagutin? Ito pa, dati piatos ang kanyang iskandal, ayaw niyang sagutin, ayaw humarap na sa impeachment para sagutin. Ito pa naman, hindi ko na binabanggit ang pangalan, medyo maliliit yung sulat. Ito, panibagong iskandal na naman yan na nakasilid sa box na kinasasangkutan ng mag-asawa, subalit tinatanggi ng lalaki na kanyang asawa. Ito ho, panay iskandal kasi nasawa na ho sila sa mga sinasabi ni Sara Sayad na pamumulitika. Pag iimbestigahan si Sara Sayad, ang sasabihin paninira. Kahit ang sagot ho nitong mga nagbibigay ng anumang public opinion, iskandal ni Sara Sayad, ni Sara Duterte ay laging laman ay pera. Tungkol sa pagnanakaw na naman ng iskandal na ito. Kaya't mga kaibigan, hindi po tayo dito nagpapakalat ng naman fake news. Kung nasabi po natin na itong isang iskandal, ay nandiyan ho ang katibayan. Marami po ang meaning ng iskandal. Mayroon pong school iskandal, mayroon body iskandal. Ito naman po ay tinatawag na iskandal sa pera. Pwede po kayo mag-comment sa comment section kung ano po ang tawag nyo dito o anong uri ng iskandal. Muli po, abangan natin ito kung ano pa ang patutunguhan. Isang like, isang share sa video na ito. Salamat po.